Sa mahigit 20 taon ko sa public service bilang broadcaster, hindi na po mabilang ang lumapit sa akin dahil sa hindi makatarungang pagkakakulong at walang basihang pagdetene sa kanila. Hanggang ngayon po sa aking programa, halos linggo-linggo meron pong nagrereklamo ng ganyan. Maling pag-aakusa sa kanila, pagplanta ng mga ebidensya at kung ano-ano pa. Kaya alam ko po ang ibig sabihin ng panukalang batas na ito sa mga tao, lalo sa mga mahirap at walang kapangyarihan. Noong nakaraang taon lang, halimbawa, may kaso sa programa ko kung saan sinugod ng mga pulis ang isang bahay ng walang dalang warrant. Hindi naka-uniforme, naka-bonnet pa. At hindi sumunod sa mga patakaran ng search and seizure ng PNP. Ano nangyari? Ang kinulong pa ang may-ari ng bahay dahil sila ay lumaban kahit di naman naka-uniforme yung mga sumugod sa bahay nila. At nung sumunod ang anak ng biktima sa kulungan upang kumustahin ang kanyang ama, kinulong din ang anak. Ngayon, sila pa ang kinasuhan at nakulong. Nakagalit po talaga ang mga ganitong kaganapan. Hindi kailangang maging henyo para malaman ng biktima ng mga ganitong pangyari ay mga may hirap at walang kapit. Kung ating tawagin, walang pambayad sa mamahaling abogado. At dagdag pa sa dagok sa kanila, kadalasan mga biktima ay wala namang perang pambayad ng piyansa. Mr. President, hindi lang ang biktima apektado sa mga ganitong unjust imprisonment and detention. Ang buong pamilya nila ay apektado dahil nawawalan sila ng tatay, nanay, kuya, ate, lolo at lola. Mga taong taga-alaga ng mga bata o matanda at mga taong kumakayod sana para sa pamilya. Sa panahong nakakulong ang mga biktima, nawawalan ng panggasto sa mga pangangailangan ng mga pamilya. Kaya panahon na talaga na itaas ang award sa batas na ito. I would like to commend the good sponsor in improving the filing of claims by extending it from 6 months to 1 year. Malaking tulong po ito sa mga biktima na wala namang kakayanan na mag-asikaso ng mabilisan ng mga requirements para sa claim. At maraming salamat at magkakaroon na din ng remote filing of claims upang mas mapadali ito sa mga biktima na nasa malayong lugar. This bill embodies my favorite quote from President Ramon Magsaysay. Those who have less in life should have more in law. And so, this bill has my full support. Again, I commend our very dear sponsor, Senator Coco Pimentel, for pushing this bill. Itong panukalang batas na ito ay tunay na para sa pinakaapi sa ating lipunan. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Rafi, for your co-sponsorship remarks. Majority Leader. I see Senator Padilla raising his hand. Mr. President, Senator Padilla is likewise seeking the floor to deliver a manifestation. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong pinunong mayorya. Isa pong karangalan para sa akin ang tumindig ngayong hapon upang maging kapwa-sponsor ng Senate Bill number 2920 sa ilalim ng ulat ng Komite numero 438 na siyempre po ay pinangungunahan po ng ating idolo, pinunong minorya, Chairman, Senador Coco Pimentel. Malalim po ang kahulugan para sa akin ng pag-usad ng panukalang ito sapagkat ang inisyatiba po upang taasan ng kompensasyon ng sinumang makararanas ng unjust imprisonment o detention. Kung naalala po ng bulwagang ito nung nakaraang taon, ay isinama po natin dito mismo si Tatay Muhammad Makaantal Said. 62 taong gulang po na naging biktima ng mistaken identity. Ilang buwan po ang ginugol ng aming tanggapan upang subaybayan ang kahinatnan ng kaso ni Tatay Muhammad na nakulong po ng ilang buwan sa maximum security prison dahil sa mga kasong hindi niya ginawa. Kung kaya naman po, labis ang aking pasasalamat sapagkat ang pagsusulong po natin ng panukalang batas na ito dito sa ating kagalang-galang na bulwagan
ay ating inaalay sa mga tulad ni Tatay Muhammad. Pagkakamali man o sinadya, hindi naman po kalabisan kung maigagawad natin ang karampatang kompensasyon sa ating mga pinagkasalahan. Sa ganitong pamamaraan rin po, ay mas maaasahan natin mula sa ating otoridad at alagad ng batas ang pagiging maingat sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Muli po, aking mga kasama, napakarami pong mga Muslim ang nagkakaroon ng ganitong kaso na mistaken identity. Mulit-muli po, maraming salamat po kay Senador, Chairman Coco Pimentel at sa buong committee sa pagbibigay ng atensyon sa ating panukala. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.